Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, good morning sa lahat ng mga nakantabi dyan sa ating live ngayon dito lamang sa Punto por Punto. At sa pagkakataong ito ay meron naman ulit akong tampok na video, no? Para sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating programa dito, Punto por Punto. At okay, sa mga protestante naman dyan na walang ibang hangad kundi ang makipagsubukan, ay wini-welcome ko po kayo sa programang ito. Basta wag lang kayong wag lang kayong mambastos, no? Dahil pag nambastos kayo, ibang usapan na 'yan. No, hindi kayo nagkikipag-engagement sa mga ganyan, no? Okay, so atin na po munang meron tayong tampok ngayong video. Ito ay patungkol doon sa ni Father Darwin. Once again, meron na naman ulit siyang tampok na video at siya ating tatalakayin ngayon. Wait lang ha. Greetings muna tayo sa mga laging nanonood sa atin. Si Lynn Reyes is watching. Maganda. Nangunguna si Lynn, no? Reyes sa ating live ngayon. At bago po itong experience at karanasan, Divina Hilay nanood sa atin. At si Amy Mendoza, no? Kumusta po? At nalate ako sa live natin ngayon dahil nagmisa ako, private mass. And then after private mass, nagro-rosaryo tayo. And then nag-Bible sharing muna kami sa pamilya natin. Dahil minsan lang ako makauwi, minsan lang ako makasama nila sa pagro-rosaryo at sa pagdaos ng misa. So, opportunity. Okay na kadre. Hello, isa Ginoo. Gaw Christian. Happy New Year, gaw. Okay with the Lord, no? So, unting-unting hindi na kumikirot yung sugat, mga kapatid. Tanood sa atin ngayon si Iva Bouvier, no? Salamat si Sir Iva. Lagi itong nanood sa atin. Si Gina P. Jose, good eve, Father. Si Dayan Costellas, Aripal, nanood sa atin. Si Angelita Pudiranan, nanood sa atin, no? Si Nisika Shelo Di Imeth, no? At si Gina P. Jose watching from Tagum City. Kulita Malin, no, is watching also. Si Homilyari Simper, Happy New Year, Father. Si Banbuena Madilla is watching. Susan Dusal, maayong gabi, Father. Si Bel Kabilan Deo, good eve po, Father. Si Emilia Mokela Pumawan is watching. Si Hail Los Nahagab Lisapat. Maayong gabi, Father. Maayong gabi, usab. Greetings muna tayo sa 5 minutes, mga kapatid, ha.
So ngayon mga kapatid, ay ang ganda ng isi-share ko sa inyo. Sino pa? Si Susan Dusal, nanood sa atin. Si Belie tapos na ito. Si Emilia Mongkela, Umawan, nanood sa atin. Si Hail, tapos ko na ito. Si Nin Mindal, Happy New Year, Father D from Norway, watching from Norway. Wow, ang layo! Si Wing Guido Subyuno is watching. Si Ana Sige, good evening po, Father Darwin. I'm watching from Lower Ponce, capital site, Cebu City. Okay, kita-kita tayo sa Cebu this coming January 9. Ako po yung huling misa sa first day Novena Mass po. Christy Likigan. Hello, Father, watching from Hong Kong. Kumusta po ang taga Hong Kong? Si Blasquez Lin. Si Rooney John Arban Pantonia. Watching from Buena Vista, Agusan del Sur. Wow, ang layo. Si Jen Lakets. Evening, Father, watching from Valencia, Negros Oriental, Amping, Kanunay. Mariette Sumailo Manggubat is watching. Si Detha Muntak Panalang. Abe's father, Cortejos Gonzalez. Happy New Year, Father. At sa lahat ng member ng CFD. Si Imeki Manuel Gomez. Good evening, Father. Watching from Riyadh. Regina Claire Castillo Cucalon is watching. Yan Aparicia. Hello, Father. Good Abe. Si Rowena Birao. Hello, Father. Si Vane Reyes. Si Bane. Ikaw ni Bane. And then, si Emily Gonzaga. Nanood sa atin. Si Mariam Orievelio Dotosme. Good morning, Father. Watching from New York. So, sa Amerika ngayon, morning. Salamat sa Ginoo for your fast recovery po. Salamat sa Diyos, sa inyong dasal. Si Jeff Xavier Oteco. Father, see you on January. Yes, sa Sugbo. Si Bibi is watching. Si Lorna Migano watching from Mindanao. Gladys Santilan Pinili. Nanood sa atin. Hi, Father Darwin. That's great. Si Daglin Anas Pilisarta is watching. Si Amelia Nicor. Hi, Father. Good evening po. Bakit di ka nakipagdebate sa mga Muslim? Si Prince Garcia. Wala namang naghamon. Si Fondo. Oy, bro, Eugene. Kumusta, bro, Eugene? Magandang gabi, bro, Eugene. Si Mutya Luban, nanood sa atin. Si Hail Lisapat, Happy New Year, Father. Si Randy Tanyo is watching. Si Marjorie is watching. Si Celine is watching. Si Talia Midyo is watching. Si Rini Gabuta is watching. Ang dami nanood natin ngayon. Normita De La Piña is watching. Sukay Garbol from Palu, Liti, no? Si Ibyang Byron is watching. Si Vincent Lion Libria is watching. Aileen Carillo Alvarez Visoro is watching. I-recognize natin kailan ang blessing po. This coming January 5 po. Between 8 to 10 p.m. po. Ipadala si Glisel sa atin ng 50 stars. Si Bernardo Ibasabal, 50 stars. Si Janing, walang absent ito, 50 stars. Si Eugene Punay, 50 stars. Si Lunar Ticong Corpus, lagi din ito, nagpadala ng stars. At si Sister Gladys, no, sa UK. Salamat po. So ngayon, bago tayo mag-greeting sa mga kapatid natin, meron akong kilala from Cebu.
At siya po ay pumupunta dito sa nag-holy hour tayo kanina with the team dun sa ka-brother Kaloy. Holy hour tayo doon. And then, ang nangyari mga kapatid, last month, nag-holy hour kami, dumating siya. At siya pala, sabi niya, Father, alam mo ba, while nag-holy hour tayo, bigla lang, nagnam yung buong ulo ko. No? Hindi ko maintindihan, Father. At yung vision ko ay humihina. Yan ang sabi niya. At ang katawan ko ay bumibigat. Nabigat talaga yung pakiramdam ko, Father. Yan ang sabi niya sa akin. Sabi ko, mas mabuti atin na close naman tayo ngayon, makabalik ka dito. At alam nyo, simula ng mga araw na yon, yun talaga yung pakiramdam niya. No? Mabigat, at yung pakiramdam niya, tinanong ko siya, meron ka bang ate, na atinan na mga okultista? Siya, meron ako, Father, nung pumunta ako sa ibang bansa. Hindi ko alam, nakalimot ako sa pangalan sa ibang bansa. Alam mo, Father, nung pumunta ako sa ibang bansa, ino-open yung psyche ko. No? Dahil bawat tao daw may psychic. At may psychic power. At ngayon, ino-open yung psychic power ko. Alam mo, Father, ginagamot ko na yung mga anak ko. Ginagamot ko na yung mga may sakit. At ano naman, mangyari sa ginagamot mo? Gagaling, Father. Gagaling talaga sila, Father, sa kapangyarihan na binibigay sa akin nung kaibigan ko. Hindi mo yan na-close? So, hindi ko pa na-close. So, kailan nagsimula yung yung pagnam sa buong ulo mo, at paghina ng vision mo, at sa pagbigat ng iyong katawan, at yung karamdaman mo, mabigat. Nung pumunta ako sa office, Father, doon lang nagsimula, Father. At bumalik siya kahapon dito sa bahay, no? At sabi niya, Father, pupunta kami sa Bohol. Then close kami. At sabi ko sa kanya, ate, pupunta ka dito sa bahay. Kain tayo ng dito tayo mag-dinner. At nag-prepare si Mama for dinner. At sabi niya, Father, alam mo, hanggang ngayon, 1 buwan na. Napatingin ka ba sa doktor, ate? Ito talagang mata ko, may grado na. Pero, naisipan ko, Father, ito nagsimula eh. Pagpunta ko sa office. Doon siya nag-react. Doon sa lugar. Sa office natin dahil doon tayo mag-exercise, doon tayo it is a celebration of the mercy of God. Doon ang confession, kumplito po. Bukas po yung office natin bukas. At hindi pa ako makapag-duty doon. Pero may mga pare kasamahan natin na magbibigay. Hindi naman nakafocus sa akin yung sacrament at yung prayer ng simbahan. Okay? At nangyari mga kapatid, naawa na ako ni ate eh. Matagal na yan ate. So 1 buwan na ang nakalipas. Sige. I-renounce mo na lang yan ate, yung psychic mo. Tingnan natin. Kung mawala yan agad, it is an oppression from your psychic ability ate. So ngayon before we do the deliverance, mabigat pa rin yung karamdaman ko, Father. Mahina yung vision ko. Hindi ka pa nagdadrive ba? So, yung takbo namin sa sasakyan ay hindi mabilis, no? Mahina din. At nag-drive ka pa ngayon, yes, Father, no? At alam niyo, Father, hindi ko maintindihan yung
yung naramdaman ko sa ulo ko hanggang ngayon. Simula nang bumibisita ako doon sa office ninyo, nung mag-holy hour kayo, kasama ako. Nag-attend ako sa holy hour ninyo, sa team. Ganun ba? Sige, i-renounce mo lang yung occult involvement mo, ate. At alam nyo, pinarenounce ko niya, yung mga occult involvement ng mga family members niya. I-general mo na lang, ate. Lahat. All the occult involvements, no? And then yung specific opening sa psychic power mo, ate, i-close mo. Ito yung prayer. Binibigay ko sa kanya. And then, after closing the psychic ability, dinasala natin ng deliverance, no? Kung oppression man ito, I cast out the spirit of oppression, the spirit of obsession to depart from her, no? So, dineliverance ko siya. After deliverance, mga kapatid, linagyan ko ng holy and exorcise oil yung parte ng ulo niya na buong ulo niya ay nagnami at naghugot, naninikip, no? Nagnam at naninikip at bumibigat pa yung kanyang katawan. After deliverance, mga kapatid, kahapon po ay nawala lahat ng karamdaman niya. Completely healed po siya. Sabi niya, Father, wow! No? At ang vision niya ngayon, ito yung sabi niya sa akin, nag-chat siya. Nag-chat siya sa akin. Sabi niya sa akin, Father, I am really thankful sa healing kagabi. Wala na jud akong gibati nga unusual, hindi maintindihan. Sa head nako. At yung mata ko ay malinaw na. Grabe, no? Okay na kaayo, Father. Nigaan jud ang akong ulo, na tinaw ang akong mata, nawa ang labad sa akong ulo, labad pa yung ulo niya. So, thank you, Lord. At sabi niya, lagi, Father, happy kay ko na na-close na jud ako psychic. You're the greatest instrument for us, Father, to the truth that only God alone is enough. No? So, natutuwa si ate. No? Nag-chat siya sa atin. So, yan po, no? Yung mga psychic power natin, dahil gagamutin na yung mga anak niya. Gagamot siya na 20 minutes, hihipuin niya yung parte ng katawan ng kanyang anak. Gagaling talaga. No? Na-amaze din siya. Nagpasalamat nga siya sa kanyang kaibigan na tinuturuan siya. Dahil magamit niya na ito sa kanyang mga anak. No? Pero, ang nangyari, mga kapatid, hindi siya makatulog after healing. Inihil niya yung mga anak niya, yung kilala niya, hinihil niya. Pero kagabi, hindi siya makatulog. No? Pero ngayon, kinuclose na natin, ay tuwang-tuwa na po siya. Okay? Salamat sa Panginoon po. Salamat sa Diyos. At sana po na-inspire po kayo sa karanasan na sinishare ko sa inyo, mga kapatid. So, greetings. Patuloy tayo greetings. Pasalamat muna tayo sa mga star senders natin. Si Mona Lisa Cabalet Melus, no? Nagpadala ng 99 stars. Zina Guevara, 50 stars. Lagi ito. Si Ronaldo Siwagan, lagi din ito. 50 stars. Si Yeldes Marie Manubag Dakara, 50 stars. Si Sheila Love, no? 200 stars. Si Maria Carmen Dave, 50 stars. So, yan po yung additional na nagpadala. So, pasalamat na greetings muna tayo. Benirando Dolores, good PM sa Diyos o kanimo, Father. Darwin, God bless you. Watching from Malapatan, Sarangani Province. No, hindi pa ako nakarating dyan. Si Ami Nicor, nanood sa atin. Si Ruby Espinosa Pasilan. Oy, Dudong Imer, Imperial. Kita tayo pohon sa, sa Cebu. Peria Fernan, nanood sa atin ngayon. Si Eugene Fondo Cahiles. Maayong gabi, Pads.
watching here Lila Bohol. Si Eduardo Ibanez Delfin Jr. is watching. Si Lilith Alburo. Nagtadaw sa to. Si Marites Refea Bungalos. Mayong gabi Dina Auman Ligtas nanood sa atin. Si GP Panner nagtanaw sa ato. Ako ni James, no? Nagtanaw sa ato, watching. Cha Galiebo sa Pagidian. Si Feshi nanood sa atin. Si Jacqueline Cassie, mayong gabi nimo diha, Father. Si Carmelita Rinduque, mayong gabi nimo diha, Father. Si Alan Canoy Ohendras is watching. Si Vincent Lion Libria, asa dapit sa Cebu, Father, sa Santo Niño, January. Ipopost natin yan. Si Jemson, kumusta na ka? Bro Jemson Visira. Si Romel Angkot Dumaget, no? Sa Konsolasyon, Cebu. Si Yumeliere Simper. Pero makaandikas Cagayan de Oro, gusto ko mag self-deliverance, Father, pero wala pa blessing ko sa taas niyang comment, mga igsoon. Wala pa ko'y blessing sa sacramental kay wala parihan ni mo diri. So, doon tayo blessing January 5, 8 to 10 p.m. Maghintay po kayo dyan. Mag-abang. Si Verulo Bangi, no? Nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po. Si Eileen Mindanyo. Wow, 500 stars. Salamat po. Siya po yung nangunguna sa star senders natin ngayon. At si Romel Palma, good night po, Father Darwin, at sa lahat. Kakatapos lang sa live ng Punto por Punto, Faith and Moral. So, salamat sa Diyos. So, this Saturday, Sunday, kapatid, magsagawa tayo ng itanong mo kay Father Darwin Gitgano. Okay? At si Joshua Ariglo is watching. Si Romel Dumaget, no, from Consolacion, Cebu. Si Jeff Xavier Utico, see you sa January 9, Puhon. Si Marcelo Katubig, Marcelino day. Si Akim Kino, mabuhay ang mga CFD. Amen. Si pagdasal natin ng mga CFD lagi, ha. Happy New Year, Father, watching from Tampa, Florida. Adila FP Gianan, no? Si Eileen Batulanon. Salamat sa pagtanaw. James Curato Irespe, Ifondo, sa Placer, Surigao del Norte. Si Luz Heramil Vegas, sa Minglanilla. Si Loridel Ticong Corpos, additional 100 stars. Salamat kay Igsoon. Si Marcila Cabreros, si Ellen Sab Arieta, sa Panabo City. Si Manny Milan, nanood sa atin. Si Caitlin James Ricamax, watching from, tagbilaaran na din si Caitlin James Ricamax. Si Mary Ann, si Dicol, hello, Father Darwin, hello. Si Milagros Absidi is watching. Si Lindy Binot, unsang orasa imo misa, Father? Sa Cebu, mayong lawas, mga igsuon, alas 7 sa gabi. Ako'y katapusan. Si Lutarata Langumes, good evening, Father, watching from Maigo, Lanao del Norte. Si Rose Walug Avila, good evening, Father, watching from Guadalupe, Cebu. Si Nida Kuan Sangrea is watching. Si Rubina Grace Tagalog, hello, Father, watching from Buhangin, Davao City. Wow. Yan Apariche, hello, Father. Good luck sa January 9 sa Cebu, Amping Kanunay. Matt Jansen Katubig. Si Ana Sige, unsang orasa? Natubag din ako, no? 7 p.m. sa January 9. May Baban, good evening, Father, watching from San Sebastian, Samar. Salamat, mga igsuon. Si Nining
Kabilugan is watching. Si Lisa Quizon Mabanag. Good evening, Father. Watching from St. Joseph Parish, Panabo City. Wow. Si Rose Mills Tenorio. Good evening, Father. Watching from and listening from Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental. Wow. Si Alan Wilsons. Hello, Father. Good evening. Watching from Tayabas, Quezon. Okay. Kanindot, no? Si Maricel Largo Venas, nanood sa atin. Si Eden Antequia Dunahan. Si Romel, nanood sa atin, no? Dumaget. At si Nen Mante Tabaranza, nanood sa atin ngayon. Okay. Si Elvira Gatera from Pulumulok, South Cotabato. Si Anne-Marie Anung from General Santos. Oy, Father Johnson Galaura, magandang gabi, Father Johnson. Christian J. Dagaang. Hi, Father, good evening. Dre, sala ba ang pagkabayot sa usa ka lalaki o pagka binalaye, Dre? Thank you. So, kadang pagka effeminate mga igsoon, effeminate ka, dili man na siya sa ang buhat, ang immoral act. Igsoon. So, ganun doon na may bayuton, no? Tukod kay ang environment, puro babae, no? Bata pa, ang usa ka bata, pagdako niya, puro babae ang linuhukan, no? So, man nga, doon ay mga effeminate, bayuton, pero dili na sa. Ang sa, kung maghimo ka o buhat na immoral, igsoon. Okay? Kung tumbuyon sad, kay posible, puro laki ang nasa ang palibot sa environment, ako kay nag-impact, no? So, kinahanglan jud i-process nato ang atong feeling sexual orientation, mga igsoon, para dili ta kidakan man nag-identity crisis, mga igsoon, manang kinahanglan guidance, counseling, and processing. Malaking tulong po yan, okay? Stock Amudia, watching from Victoria City. Good evening, Father. Si Eugene Punay, nagpadala ng 50 stars. Salamat, kapatid. Si Heidi Barcila si Hudo sa Mandawi City. Janing, nagpadala ng 50 stars. Si Makiling Okolam Jonathan. Si Glisel, kailan ang sacramental blessing? January 5 po, sa Sunday. 8 to 10 p.m. Abangan nyo lang ako dyan, no? Si Nining Kabilugan, watching from Tagum, Davao del Norte. Si Alistair Torifranca, get well, Father, no? Okay na po tayo, no? Si Melvin Sierra Aguera is watching. Si Yanyan Apariche, thank you so much, Father. Amping kanunay. Si Lizel Paco Laba, Manlangit. Hello, is watching. Patricia Jimenez is watching. Edward Satur Ihado is watching. Si Red Katambak is, saan ba mapabless o benediction cross sa Mandaluyong? Kung may pare, kung mag-bless ang pare, that's good. Lahat ng pare po makabless. Kung hindi mag-bless, January 5 po, 8 to 10 p.m. po, mag-bless po tayo. Last resort na po yan. Si Merl Su, good evening, Father. Ted Sherwin Calagnara Cabazan is watching. Juvie Lokeliano Alice Que, BE, Father. Oh my God, BE po. O si Sister Gladys, additional 100 stars. Naging member ako sa Mormons for 9 years. Naging missionary ako dito sa duha ka tuig. Dito sud sa duha ka tuig. Pero nagbabalik Katoliko ako sa dihang ako nahibaw-an ang kamatuoran. Maura na, Father, dili lang nako tas-on ang ako ang explain, Father, basta mauna to. Welcome home, Brother Vincent, no? Ang ganda ng storya mo, ha? I-share natin ito. Okay.
Sesya na kayo ha, kung natagay ko balik ha, pero basa muna ako comment saglit. Sabi to sa comment is from Edwinito Buhe. Bro, kanang cross nga nagtalikod o baliktaran ba? Allowed ba na sa simbahan? Okay. Na ibalaan na mo, no? Ibalaan na mo nga kuan kanang dunay cross nga baliktaran pero gi-allowed, no? Pero much better, pumunta ka balo kung usa ng krusa, usa ng crucifix nga baliktaran nga gi-allowed, much better nga di na lang ta magbato og crucifix nga baliktaran, kabalo mo nga no. Ang hinungdan ana na amanggoy tuo-tuo, makalang cross nga baliktaran, protection nimo na magtalikod baka magatubang. Naingon na nga mga tuo ba, no? Nadugay tagbalik kay sa nagkakarga magutag ko anggot sa inara. Moto nga kanang naa siya kanang kuan sa tagani. Totoo ba nga makatubang ka, ang Kristong katubang nagpresenta daw to nga proteksyonan kaniya sa atubangan. Unya katong Kristo do sa likod nagrepresenta to siya nga iya kang proteksyonan kung magtalikod ka. Sa to pa, ano ba? Sa to pa dili ka makuan, dili ka ihatag ni Rafael ba? Tawag sa Rafael. Ipakon sa to dito kay dili pwede makuan ko dire. Pagdali to 5 minutes. Ang meaning ana nasa likod is proteksyonan kaniya, tirahan ka sa likod. Naimutiran mo patalikod. Di ka dutlan. Naingon ana nga mga tuo-tuo. Mo na naghimo sila mga crosspod nga baliktaran na gi-allowed. Pero wata kabalo kung unsang matangas sa crucifix nga baliktaran nang gi-allowed. Much better din na lang ta magbaton para di ta masipyat kay basig ang gahimuan nga crucifix ang iyang intention mo kung sa naghimo mo kuno ni nagmatter, no? Ang intention sa naghimo mo ay nagmatter. Dili ang nagsuot. Ang intention sa naghimo. Kung intention sa naghimo is tungod kay gi-allowed sa simbahan, wala laing intention, okay ra. Pero pumunta ka bulong ng krusa. Sa namatangas crucifix. Ang ubo mo naghimo, kay mo talang intention nila para protection sa atubangan ug sa likod. Mao nang bantay tana kana mas may pud na lang ta magbato ni ana. Ingon diri sabi naman ni Sir Neil John Manalaysay magpa-convert sa Catholic po, dating MCGI po. Wow. So, congratulations. Ito, si Sainara, yung aking backup ngayon. No? May backup ako dito. Busy yung mga tao sa labas. Pinasa sa akin. Ayan no? Thank you doon kay Sir Neil John Manalaysay at siya ay na-convert from, alam nyo, sa totoo lang, talagang tuluyan ng humina at bumabagsak na ang dating daan. Yun ay dahil wala na si Eliseo Soriano. Dahil nung nabubuhay yun, madamot yun eh. Ang gusto niya, pag may naghahamon ng debate, siya lang yung haharap. Siya lang yung haharap. Resulta, ngayong wala na siya, wala nang haharap. Wala nang haharap. Tuluyan ng humina. Bakit? Si Daniel Rason, hindi niya yan linya. Nakita ko siya minsan, isang special celebration nila yon. Nandoon si Daniel Rason, siya yung nagpasimula, siya yung first speaker, no? First speaker siya bago lumitaw si Soriano. Tinry niya na kopyahin ang style ni Eliseo Soriano pero nagmukha siyang engot. No? Nagmukha siyang engot dahil hindi naman niya linya yung mata nagaganong-ganon na mata. Hindi naman niya linya yon. Yung boses tuluyang babaguhin, yung parang pagka mamaya-maya konti, paus na siya, hindi niya linya yon. Ang sagwa ni Daniel Rason nung tinry niyang kopyahin si Eliseo Soriano. Kasi ang
ang tunay na gesture ni Daniel Rason ay kalma at mahinahon. Lalaking lalaki, kalma at mahinahon. Yun ang tunay na gesture nitong si Daniel Rason. Eh, nung tinry niya, meron yun eh, napanood ko sa YouTube yun eh. Special celebration yun, si Daniel Rason unang lumabas na salita, at nangaral na sa loob lamang ng 5 minutes yata yun, o 10 minutes. Tinry niya, para bang opening remark, yun yung ginawa ng Daniel Rason. Tinry niyang kopyahin ang style ni Eli Soriano, ang sagwa, pangit tingnan. Hindi talaga niya linya. Masasabi ko talaga na hindi niya linya. Yung iba, ginagaya, nanggagaya. Minsan nakukuha naman, pero hindi ba rin bagay sa kanila. Kasi, kahit na lalaking lalaki ka, kung kokopyahin mo yan, nagmumukha kang bakla. Yun, ganun yun. No? Yeah, si Daniel Rason, na hindi bagay sa kanya. Kaya nung siya na pumalit bilang punong pangkalahatan ng MCGI, ipinagbabawal na niya ang debate. Pinagbabawal na niya, pero yung mga iba kasi talaga diyang mga member, matigas ang ulo. Dahil gusto, alam nyo na pangit ng ganito eh. Ha? Wait lang, may tumatawag sa atin. Wait lang ha, try natin answerin ito. Hello? Hello, good morning. Wala. Close karon. Ugma. Udto gyapon. Mga 12:30. Yes, si YouTube. Thank you. Akala ko may ipag-dialogo. Ilagay ko sana sa live. Kaso nga lang, tatanong lang pala. Okay, so yun po. Wait lang muna ha. Ano ko muna dito? Display ko muna dyan. Dahil, Ate Iri dito baka biglang may tumawag sa ating number at nagipagtalakayan, much better na makapasok yung kanyang call sa live, no? Para marinig sa live yung kanyang call. Open ko muna ito. Oh no. Wait lang ha. Taksak ko muna yung ating charger. Wait lang, hindi mahirap to talaga pag one hand. Sinong kaya gumalaw ng one hand lang gamit? Believe na ako sa inyo. Hirap ako mag one hand dito. Okay. Okay, tuloy tayo. No? Kaya, yung iba, pilit ginagaya, hindi naman mapantayan. Kawawa naman. Naalala ko si Almasora. Pilit ginagaya. Yung kilos, yung gesture, yung pananalita. Ito, cellphone. Dala ka yung gesture, pilit kinokopya, ginagaya, pero nang matanong sa unang Timoteo, bagsak. Tinanong siya ni Rashid Indasan, itong sinasabi dito, ito ba'y, sino tinutukoy nito? Sabi niya, ito sagot, ang Ama. Ngayon, sabi kasi dyan, tangi. Anong unawa mo sa salitang tangi? So, nahirapan si Jared Almasora. Ayun, sinabi niyang Ama, binawi. Sabi niya, pwede rin yan sa anak. Hindi pwede yung ganun. Na, yung context, may pinauukulan, papalitan mo, dahil yung natakbo ng unawa mo, mali yun. Mali yun yung ganun. Yung may context na sana, babaguhin mo kasi hindi tugma sa gusto mong i-preach, babaguhin mo, sasabihin mo, pwede kay Kristo. Hindi pwede yun, mali yun.
Mali yun. Kaya sabi niya, hinabol siya ni Rashid Indasan, sabi kasi ni Rashid Indasan kasi na ang reason niya kasi ganito. Wait lang muna ha. Ano ko muna ito ha. Oh. Ang reason niya kasi wait lang. Ang reason niya kasi is yung nakikita lang kay Kristo, yaon lamang kanyang katawang tao. Para sa akin yung ganong reason, bahaw 'yon. Ha? Nakikita sa kanya yung kanyang katawang tao. Pero yung nasa loob niya hindi makita 'yon. 'Yun ang pinaka-nakakatawang palusot na nakita ko. Dahil nagkamali. Tama na sana, binago pa. Dahil hindi tumugma sa istan niya. Tama ang unang sagot niya eh. Kaso binago lang niya dahil ramdam niya may ipit siya rito eh. Oh. Yun ang naano ko kay Jared Almasura sa debating yon. Binawi niya, binabago-bago niya. Pwede kay Kristo, pwede rin sa Ama. Kasi yung verbo na nasa loob, hindi nakikita. Yes, sinakya ni Rashid Indasan. Sabi ni Rashid Indasan, hindi pa rin, ulan pinagkaiba sa atin yan eh. Tingnan nyo, nakita nyo ba kaluluwa ko? Sabi ng mga tao nanonood, hindi. Oh, ibig sabihin ba, hindi nyo ako nakikita? Ibig sabihin ba, yung katawang tao ko lang nakikita ninyo? Eh di wala kami pinagkaiba ni Kristo niyan, sabi ni Rashid Indasan. Di mas lalong bumagsak. Nakumunoy si Jared Almasura. Pero kahit na nakumunoy na siya, yabang pa rin. No? Kahit nakumunoy na si Almasura, nandun pa rin yung yabang niya, hindi mawala-wala. Grabe. Hindi man lang ito naturuan ng nanay niya. Sino kayang nanay ng taong yun? Hindi man lang siya naturuan ng tamang asal. At take note, sinigawan siya ni Rashid Indasan. Hoy, respeto naman! Ha? Sinigawan siya ni Rashid Indasan. Hoy, respeto naman! Bakit? Walang galang eh. Sa pangungopia niya sa gesture ni Eli Soriano, kung si Soriano palamura, siya palamura na rin. Sabi ni Brother Wendell, ganito. Ang pinakamatinding demonic attack ay yun yung panahon na yung ginagawang masama ay hindi na masama para sa'yo. Sabi ni Brother Wendell Talibong, ang pinakamatinding demonic attack ay yung gumagawa ka ng masama. Pero ang masamang ginagawa mo, hindi na masama para sa'yo. Para Ato gawas ko kay banha kay na cellphone. Ato gawas ka. Gawas. Kay banha cellphone. Then return back my phone if you will not use it anymore. Gayon. So, sabi ni Doc Atoy, tamad daw magbantay sa bata, kaya binibigay cellphone. Paano ngayon yan? Paano ko babantayin? Nag-ano ko dito, may harap akong isa. Pag hindi ko binigay yun, manggugulo yun. So, trend ulit, ulit ha? So, nahirapan siya doon kay Rashid Indasan. Sinabi ni Rashid Indasan, nakita niyo ba kaluluwa ko? Sabi nila, hindi. Sabi, hindi nyo ba na ako nakikita? So, yung sinasabi sa, kasi, sa unang Timoteo 6:16, hindi nakita ng sinumang tao ang Diyos na tinutukoy doon. Hindi nakita ng sinumang tao. Sabi ni Almasura, pwede yung i-apply kay Kristo. Hindi pwede. Bakit? Si Kristo nakita ng mga apostol. Katunayan, sinabi yan ni Apostol 1. At yung basahin sinabi ni Apostol 1 ha. Ito sa unang Juan 1:1. Sabi niya rito, ano niyo yaong aming nakita, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay,
tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Tamo? Yung nakita nila kasama ng Ama. Ha? Yung nakita nila at ipinahayag at ipinamamalita, yon ay ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Sino tinutukoy dyan? Oh. Ha? Sino tinutukoy dyan? Natala, walang iba. Panginoong Jesucristo tinutukoy dyan. Ngayon, sasabihin niya ngayon, pwedeng i-apply daw kay Kristo yung unang Timoteo 6:16, yung Diyos na hindi malapitan, na nasa liwanag na hindi malapitan, hindi nakita ng sinumang tao. Ang sabi niya, ang tinutukoy dyan, yung berbong nasa loob ng katawang tao. Wala din pinagkaiba sa atin kasi tayo, ako nakikita niyo ako pero ang kaluluwa ko hindi niyo makita. At wala pang sinumang tao ang nakakita ng aking kaluluwa. No. So, pwede i-apply sa atin yon. Mali talaga. Sobrang mali ang ni Almasora. At yun ang pinaka-nakakatawang palusot na nakita ko. Hindi sa kinakampihan ko si Rashid Indasan. No? Kasi ang tunay talagang konteksto ng talata ay tumutukoy sa Ama. Na walang kamatayan. Si Kristo, namatay si Kristo eh. 'Di ba? Opisyal na katuruan ng ating simbahan that God truly died. 'Di ba? Yun yung katuruan sa ating simbahan that God we can say it, stick to his truth that God died. And God was buried. And God, tapos yung nasa 1 Timoteo, walang kamatayan, hindi nakaroon sa kamatayan yun. O si Kristo, nakaranas si Kristo ng kamatayan. Baka sabihin naman ng INC, oy, si John Luke, kinakampihan na tayo. Wait lang ha, wait lang muna. Ingay sa inaraw. A few moments later. Okay. So proceed po tayo agad. So yun po ang nangyari doon kay Rashid kay Almasora. Sana hindi na nauna yung yabang para hindi napahiya. Okay, doon tayo ngayon sa isa pang sabi ni Juan Valenzuela, huwag mang bastos at huwag mang sigaw gaya ni Pastora laging sumisigaw. Mahal kaya siya ng Diyos? Si Pastora, sino yung in love na yun? Nakalimutan ko. Spiritual daughter daw ni Teves. May spiritual daughter pala si Teves ha. Ngayon ko lang alam yan. Nako, ewan ko na lang. Okay, continue po tayo sa ating sabi dito ni Tinapayan sa Datagan. Father Darwin, please include me sa prayers mo for my fast healing. Breast carcinoma. Thank you, Father Darwin, watching from Iloilo. Have a nice day. Tinapayan sa Datagan, paano i-pray ni Father Darwin? Paano ka i-pray ni Father Darwin sa iyong wala kang pangalan, ang nakalagay lang nito Tinapayan sa Datagan. Tinapayan sa Datagan, so mahirap po ito kasi hindi mo real name ang nakalagay dito. Okay. Ating basahin yung mga comment pa ninyo ha. Dami kasing comment na hindi ko hindi ko pa nababasa eh. So, Father Darwin, kung mag-adto ka sa General Santos, magsabi ka para makaprepare ako. God bless. Nagpunta na siya sa General Santos dati. Galing sa General Santos dati. Actually, may kasama kami doon si Fred sa Kalingan at saka si
Glen Luzon, General Santos City, no? And then, ito naman tayo ngayon kay Palamar Romero JB, God bless us, Father, from Davao City. Uy, si Matet Bilim, nag-send sa akin ng 10 stars. Thank you po, thank you. Mayong buntag, Padre Darwin. Sabi naman ni Rinaldo Sumuok, morning, Father Darwin, God bless. Your depth, Seth. Pare, pwedeng bang gawan ng imahe ang mga banal? Anong verse ba sa Bible? Pakisagot po, pare. Pwede. Nasa ikalawang hari, 28:15. Hindi mo alam yon na yung rebulto ng propeta, ginawa ng rebulto ang propeta. Hindi nyo alam yon. Basahin natin yung yung sa ikalawang hari yata yan eh. Ikalawang hari, 28:15. Okay, ating silipin. Ikalawang hari, 20. Hindi pala. Unang hari ba yun? Wait lang ha. Ikalawang hari, 15:28. Nakalimutan ko yung yung talatang yan eh. Wait lang ha. Double check ko lang muna ha. Ito. Wait lang, double check ko lang. Ikalawang hari ba yun? Unang hari. Naku, lang ha. Tanungin natin si sa mababasa sa Bible kasi nakalimutan ko sa talata yun eh. Sa Bible. Ng propeta hindi ipinagiba ikalawang hari 23 pala 28 ikalawang hari 23 ikalawang hari 23 15 pala yon. Okay, eto ipinagiba rin niya ang dambana sa Bethel na ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ito yon. Na nanguna sa Israel upang magkasala. Ipinadurog din niya ang mga bato at ipinasunog ang rebulto ni Asera. Nang makita niya ang libingan sa isang bundok sa di kalayuan, ipinahukay niya ang mga kalansay doon at pinasunog sa dating kinatatayuan ng mga altar upang hamakin ang mga ito. Ang lahat ng ito ginawa ayon sa salita ni Yahweh na ipinahayag sa magitan ng kanyang propeta. Nang makita ang isang puntod, tinanong niya, kaninong puntod yun? Puntod po yun ng propetang mula sa Huda. Okay. Yang puntod na tinutukoy dyan, sa ibang translation, yan ay monumento. Bang puntod ni Jose Rizal, may monumento sa ibabaw. Puntod ni Felix Manalo, may monumento sa ibabaw. Yun ang ibig sabihin dyan. Yung puntod dyan, may monumento yan. At yun ang monumento ng propeta. Puntod po yun ng propetang mula sa Huda. Siya po ang nagpahayag noon ng tungkol sa pagwasak na ginawa ninyo ngayon sa altar sa Bethel. Sagot ng mga taga roon. Sinabi niya, kung ganoon, huwag ninyong gagalawin ang kanyang kalansay. Kaya hindi nila ginalaw ang mga buton yon, pati ang kalansay ng propeta mula sa Samaria. Sa madaling salita, meron talaga sa Biblia, pare! Okay? Meron talaga sa Biblia, pare, na banal, ginawa ng rebulto. May problema ka doon? May magreklamo ka sa Biblia. Okay, tuloy tayo. Ha? Yun ay galing kay Your depth, Seth, no? Sabi niya, mga santo natin, meron bang mabasa sa Bible? Meron. Merong mabasang santo sa Bible. Ating basahin yan sa Revelation 1:8. Gamitin natin ang King James Version doon sa mga taga-Roma. Okay? Sabi ganito. Romans chapter 1 verse 7. To all that be in Rome. King James Version. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Ano daw? Called to be saints.
tinawag kayo para maging banal, para maging santo. Yung batang Kristo nga, santo eh. Ha? Yung batang Kristo, santo. Basahin natin ha. Atin basahin to sa Luke chapter 1 verse 35. Ito sabi. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Ano daw? Holy thing. Ano yan sa Spanish? Ating basahin sa Spanish yan. Ito sinabi sa Spanish, oh. Sa Nueva Versión International. Ganito pagkakasabi. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ano daw? Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. So, yung batang Kristo nga tinatawag na santo. Oh. Yung mga taga-Roma tinawag para maging santo. O ang tanong, yung relihiyon nyo ba may santo sa Roma? Tinitiyak ko wala. Tinitiyak ko na ang relihiyon ng mga Protestante, wala silang ni isa mang santo sa Roma. Sa madaling salita, hindi sila yung iglesia na nagmula sa Jerusalem nakarating sa Roma. Ganun yun. Okay? So, tingnan pa natin dito, no, sa, sabi ni Geno Buldan. Good morning po, Bro Jando, Alabado, and all CFD Catholic members, punto por punto staff. God bless you all. Venerando Dolores, good AM sa Diyos, o kanimo Bro Jando, God bless. All watching from Malapatan, Sarangani Province. Okay. Sabi naman dito, ay si Joe Andane, nag-send sa akin ng 50 stars. Thank you po, thank you. Si Julie Basco, Junia Cañete, have a blessed day everyone. Loy Gulls Bulasa. Bro, unsay proper steps ang himuon pag mag-renounce gamit ang Black Deliverance book sa Adoration Chapel. Salamat po. Pag-renounce gamit ang Deliverance Handbook ni Father Sikia, ang gagamitin mo dyan ay yung, nandiyan naman sa table of contents yun eh. Ano yung libro ko? Deliverance Handbook. Narito kasi. Grabe! Ito natin ha. Prayer for renouncement. Yan ay nasa wait lang. Prayer for renouncement. Yan ay nasa page 68. Prayer to renounce occult and non-Catholic belief and practices. Kasi proper steps. Una, pasok ka sa loob ng Adoration Chapel. Ikalawa, sign of the cross. Ikatlo, eto na, prayer for renouncement sa page 68. Oh, where's my phone? Ayay, sleepy na si Divine. Sleepy na si Divine. Sleepy na si Divine, so I have to go na. Ito na. Sleepy na si Divine. Miga na sa lap ko. Ibig sabihin, naantok na ito basta ganito si Divine. So, I think I have to go now and bye-bye. Mamaya-maya konti, balik tayo ha, straight to the point. Hindi ako nakabalik agad kapos 4 o 5 na ako nakabalik kasi ito nga, multitasking. Ano, kaya nyo to? Sige. Balik ko mamaya ha para sa, sa ating straight to the point. Abangan po niyo yan. Paalam.